si Silfrid ay isang gamer na nawala ang kanyang max level na karakter sa isang malaking kaganapan sa digmaan na inorganisa niya. Ngunit lahat ng kanyang mga kaibigan ay nagsaya, kaya wala siyang pinagsisisihan. Tila naging napakapopular ng kanyang digmaan kaya't nakatanggap siya ng alok mula sa dev team ng laro. At dahil nasa sabik siyang makita kung ano ang inihanda nila para sa kanya, pinindot niya ang accept nang walang pag-aalinlangan. Gayunpaman, dapat sana ay binasa niya ang mga tuntunin at kondisyon dahil ilang sandali pa, natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang kakaibang silid na may napakaraming taong nakatitig sa kanya. At ang mas malala pa, nawawala rin ang asset ng kanyang pamilya. Napagtanto niya na kahit papaano ay inilagay siya sa katawan ng kanyang karakter, si Maple, at tila takot na takot sa kanya ang mga tao. Kaya, sinubukan niyang magalang na tanungin sila kung ano ang nangyayari. Gayunpaman, sa sandaling bumukas ang bibig ni Maple, isang napakalaking presyon ang pumuno sa silid, at lahat ng nasa loob ay itinulak ng patihaya sa sahig. Sa panlabas, mapang-uyam na tinatanong ni Maple ang grupo kung karaniwan ba nilang tinitikman ang sahig tuwing may nakikilala silang bago. Pero sa loob-loob niya, si Maple ay natatarante dahil wala siyang ideya kung bakit nangyayari ang lahat ng ito. Doon niya lang naalala na si Maple ay may kakayahang manakat na malamang na sanhi ng lahat ng ito. Kaya, sinubukan niyang kumalma at itigil ito, ngunit ilang minuto ang lumipas bago niya ito naintindihan. Kaya, ang mga tao ay matagal nang nakalatag sa lupa. Nang sa wakas ay bumalik na sa normal ang lahat, lumapit si Maple sa isa sa mga elves sa silid at humingi ng paliwanag, na agad niyang ikinawalan ng malay dahil sa takot, ngunit kalaunan ay nakuha ng babae ang sagot na kanyang hinahanap. Sa madaling salita, 200 taon na ang lumipas mula nang siya ay maselyuhan, at ang demonyong Panginoon ay buhay pa rin. Kaya, upang talunin siya, sinubukan ng kaharian na tumawag ng isa pang bayani, kaya napunta rito si Maple. Ibig sabihin nito ay talagang naakit si Maple sa laro, at sa totoo lang ay talagang nasasabik siya tungkol dito. Ngunit napagtanto niya na nakakatakot na makasama siya habang hawak niya ang katawan ni Maple. Kaya, dapat na siguro siyang umalis agad bago pa niya atakihin sa puso ang isang tao. Sakto lang, nagsalita si Maple at sinabi niya sa lahat na naiintindihan niya ang kanilang pag-aalala tungkol sa kanyang presensya dahil muntik na niyang sakupin ang mundo noon, pero tiniyak niya sa kanila na tapos na ang kanyang mga araw ng pananakop, kaya hindi na nila kailangang mag-alala. Pero, wala rin siyang interes na maging bagong bayani nila. Kaya, sabi niya pwede na lang nila siyang kalimutan at magpatawag ng iba or kung ano pa man dahil hindi na siya magtatagal. Tinanong siya ng hari kung saan niya planong pumunta. Kaya, sinabi ni Maple na gugugulin lang niya ang ilang oras para pahalagahan ang mundong ito kung ano ito, ngunit handa siyang bumalik kung kinakailangan. Pagkatapos ay lumipad si Maple at kahit papaano ay lubos na naunawaan ni Maple kung paano gumagana ang mga pakpak ni Maple, kaya nagamit niya ang mga ito nang walang gaanong problema. Si Maple ang pangunahing tauhan noong unang inilunsad ang X-Gate, at salamat sa nobelang sistema ng laro, ang mga aksyon na ginawa ng mga manlalaro ay opisyal na idinagdag bilang kaalaman. Kaya sa lahat ng oras at pera na ginugol ni Silfrid upang mapunta si Maple sa tuktok ng mga leaderboard, kinikilala siya bilang isa sa mga pinaka-nakakatakot na karakter sa mundong ito. Maaari sana siyang manatili sa tuktok ng mga leaderboard magpakailanman kung gusto niya, ngunit iyon ay magiging masyadong nakakabagot. Kaya sa halip, nakipagkasundo siya sa lahat ng nangungunang manlalaro ng laro noong panahong iyon at hinati ang lahat sa mga paksayo ng liwanag at madilim upang magkaroon sila ng isang ganap na digmaan. Ang digmaang pinag-uusapan ay nagresulta sa pagkakakulong ni Maple sa isang subspace pagkatapos ng kanyang pagkatalo. At kahit na ito ay napakasaya para kay Maple, para sa mundong ito ay realidad. Kaya halos lahat ng tao ay kinatatakutan dito dahil sa kanyang ginawa. Tandaan mo, sa buong panahon na isinasagawa ni Silfrid at ng kanyang mga kaibigan ng kanilang maliit na digmaan, tuluyan nilang binaliwala ang pangunahing layunin ng laro na tapusin ang Demon Lord. Kaya buhay pa rin si Ormo at ganoon na mula nang mabuklod si Maple. Ngunit hindi iyon malapit sa tuktok ng kanyang listahan ng mga prioridad, kaya haharapin niya ito mamaya. Sa ngayon, gusto lang niyang maranasan ang mundo ng laro na ngayon ay naging realidad na. Ang unang hintuan ni Maple ay ang kanyang dating punong himpilan ng mga operasyon, at ito ay tunay na isang kahangahangang lugar. Totoo,
Medyo mahirap ito pagkatapos ng 200 taon ng pagtitipon ng alikabok, ngunit kamangha-mangha pa rin itong makita ng personal. Umupo si Maple sa trono, at nagsimulang isipin ni Maple ang lahat ng magagandang oras na naranasan niya kasama ang kanyang mga kaibigan sa lugar na ito. Naalala niya kung paano sila nagsasaya sa pag-uusap tungkol sa maraming kalokohan sa lahat ng oras, ngunit napagtanto niya na ang mga talakayang iyon ay pawang nasa isang group chat. Kaya bakit niya naaalala na parang naroon siya mismo? Pagkatapos, napansin ni Maple na may papalapit, na ikinabahala niya dahil dapat ay walang laman ang base. Ngunit nang tumingin siya, ito pala ay isang babaeng may asul na buhok na nagngangalang Daniela. Tuwang-tuwa siyang makita si Maple dahil 2 siglo na siyang naghihintay sa pagbabalik nito. Ngunit walang ideya si Maple kung sino ang babaeng ito. Labis na nasaktan si Daniela nang mapagtanto niyang nakalimutan siya ni Maple, kahit na ito ang kanyang pinakamatapat na tagapayo. Ngunit hindi na matandaan ni Maple na kailangan niya ng tagapayo noong una pa lang. Gayunpaman, ngayong naiisip niya ito, naalala ni Silfrid na noong ginagawa niya ang base na ito, naisip niya na magiging maganda kung may NPC sa likuran para mas maging buhay ang lugar. Kaya, inilagay niya si Daniela at iniwan na lang siya roon. Malamang ay nagkamalay na siya nang maging realidad ang mundong ito. Medyo masama ang pakiramdam ni Silfrid dahil natigil siya rito nang mag-isa sa loob ng 200 taon. Kaya umakting na lang si Maple at sinabing hindi niya makakalimutan si Daniela. Nagpasalamat siya kay Daniela sa pagprotekta sa base habang wala siya. At labis na nagpapasalamat si Daniela na marinig ang mga magagandang salita mula kay Maple. Ngunit kung isasantabi iyon, sa paglipas ng panahon, wala na sa kaalaman ni Maple ang kasalukuyang kalagayan ng mundo. Kaya humingi siya kay Daniela ng isang maikling aralin sa kasaysayan upang makahabol sa mga modernong pangyayari. Sinabi ni Daniela na ikalulugod niyang ipaliwanag ang lahat ng kanyang nalalaman. Kaya sinabi niya kay Maple na pagkatapos siyang matalo, ang 7 bayani ay nagtayo ng kanilang sariling mga bansa. 4 sa kanila ang nasawi na dahil sa natural na mga sanhi sa nakalipas na 200 taon, ngunit ang 3 na may mas mahabang buhay ay nabubuhay pa rin. Hindi maiwasan ni Maple na magtaka kung ang mga bayani sa mundong ito ay talagang mga kaibigan pa rin niya or kung sila ay naging mga NPC, kaya plano niyang bisitahin sila sa lalong madaling panahon. Sunod, ipinaliwanag ni Daniela na buhay pa ang haring demonyo na si Ormo, at iyon ay pangunahin dahil nabigo ang 7 bayani na talunin siya matapos nilang silyuhan si Maple. Sa iba pang balita, sinabi ni Daniela na ang 12 bituin sa langit ni Maple ay naroon pa rin, bagamat karamihan ay naghiwalay na ng landas. Ang 12 bituin ay isang grupo ng mga bihira at makapangyarihang halimaw na NPC na tinipon ni Silfrid dahil naisip niyang magiging maganda kung may maliit na hukbo ng mga piling general na maglilingkod sa ilalim niya. Tinanong ni Maple si Daniela kung may mga update sa 12 bituin, at sinabi niyang alam niya ang lokasyon ng 6 sa kanila. Ngunit 2 sa 6 na iyon ay tila sumali sa hukbo ng demonyo sa pagtatangkang makaganti sa mga bayaning nagselyo kay Maple. Medyo nadismaya si Maple nang marinig na ang ilan sa kanyang mga allopiers ay sumali sa hukbo ng demonyo dahil sa kanyang pagkatalo, dahil hindi naman ganoon kalalim ang kanilang mga pagtatalo. Kaya, kailangan din niyang parusahan ang mga ito kapag nahanap na niya ang mga iyon. Pero bukod doon, natutuwa siya na kahit papaano ay mayroon na siyang gagawin ngayon. Ang una niyang plano ay maglibot-libot sa mundo para sa kasiyahan at alamin kung ang 3 natitirang bayani ay mga manlalarong katulad niya or hindi. Ngunit una, kailangan niyang tipunin ang 12 bituin sa langit dahil siya ang mananagot kung mayroon man sa kanila na magdudulot ng gulo ng walang dahilan. Hiniling niya kay Daniela na ibigay sa kanya ang lokasyon ng unang bituin sa langit. Kaya, kumuha siya ng mapa at itinuro ang isang lugar na tinatawag na Svel. Dito nakatira ang isa sa mga bayani sa nakalipas na ilang taon, at ang bituin sa langit, si Arigus, ay ilang buwan nang sinusubukang salakayin ito. Ngayong alam na niya kung saan mahahanap si Arigus, agad siyang lumabas upang hanapin ito. Pero sinigawan siya ni Daniela na bumalik dahil hindi siya basta-basta makakaalis nang hindi naghahanda. Una sa lahat, walang pera si Maple, at handa sana siyang bigyan ni Daniela. Masakit ang inflation, at matagal na siyang naghihintay kaya halos wala ng kwenta ang lahat ng perang mayroon siya. Ngayon,
Sinabi ni Maple na maaari siyang kumita ng mas maraming pera habang tumatagal, ngunit sinabi sa kanya ni Daniela na walang sino man ang gugustuhing makipagnegosyo sa maalamat na mananakop. Ikinatwiran ni Maple na walang paraan na may makakakilala sa kanyang mukha pagkatapos ng 200 taon. Ngunit naalala niya na may mga lahing tulad ng mga elves, at tiyak na makakakilala sa kanya ang isang grupo ng mga ito. Lalo na't malamang na naglabas na ng babala ang kaharian tungkol sa kanyang pagdating. Gayunpaman, kung nais kumita ng pera ni Maple, alam ni Daniela ang isang trabahong magagawa niya na hindi nangangailangan ng background check, ang pakikipagsapalaran. Upang makapagsimula, iniwan ni Daniela si Maple sa lungsod ng kalakalan ng Yiddeller. Ngunit makakakuha siya ng labis na atensyon dahil nakalantad ang kanyang maitim na pakpak, kaya itinago ito ni Maple sa kanyang malaking balabal bilang pagbabalat kayo. Ayaw niya kung gaano hindi komportable ang maglakad ng ganito, ngunit wala talaga silang gaanong pagpipilian sa sitwasyong ito, kaya kailangan na lang niya itong harapin sa ngayon. Pagdating nila sa guild ng mga adventurer, binanggit ni Maple na parang nostalgic ang makabalik sa lungga ng mga hindi akma at mga degenerate dahil, ayon sa kanyang kaalaman, isa siyang adventurer bago niya itinatag ang kanyang Dark Nation. Gayunpaman, agad niyang napagtanto kung gaano kakaiba na nakakaramdam siya ng nostalgia mula rito gayong ito ang unang beses niyang pagtapak sa guild. Napansin ni Daniela na tila nawawala sa pag-iisip si Maple, kaya tinanong niya ito kung may mali. Ngunit binaliwala lang niya ito at sinabing dapat nilang tingnan ang job board. Habang naghahanap sila sa job board, nakakita si Daniela ng trabaho na nagbabayad ng 3,000 coins, at ang kailangan lang nilang gawin ay maghanap ng mga nawawalang pusa. Sumang-ayon si Maple na tila magandang deal ito, ngunit matatagalan bago nila talaga mahanap ang mga pusa, at mas gusto niyang huwag gumugol ng 1 linggo sa isang side quest, kaya patuloy silang naghahanap. Doon, nakahanap sila ng magandang trabaho sa pangangaso. Babayaran nila sila ng 1,000 barya, at ang kailangan lang nilang gawin ay manghuli ng ilang orc. Kaya, sa tingin ni Maple ay perpekto ito. Ang mga orc ay may 3% na pagkakataon na mawalan ng karne pagkasawi, at kung kakainin mo ang kanilang karne, mapapabuti ang iyong pinakamataas na kalusugan. Kaya, gagawa siya ng kaunting HP farming habang naroon sila. Mamaya ng araw na iyon, dumating ang dalawa sa nayon kung saan ginawa ang kahilingan, at kinausap nila ang pinuno ng nayon, isang pagod na matandang lalaki na gusto lang wakasan ang mga bagay-bagay ng tuluyan. Ipinaliwanag niya na matagal nang sinisira ng mga orc ang kanilang nayon, dinudukot ang kanilang mga kababaihan, pinapaslang ang kanilang mga kalalakihan, at sinisira ang lahat ng kanilang itinayo. Nagmakaawa siya sa dalawa na alisin sila para sa kapakanan ng nayon na ito. At masayang tiniyak sa kanya ni Daniela na hindi niya kailangang mag-alala dahil walang duda na lilipulin ni Maple ang mga orc na iyon. At talagang nagpapasalamat siya sa kanilang tulong. Dahil doon, tumungo sila sa kagubatan upang hanapin ang lungga ng mga orc. At di nagtagal, natagpuan nila ito kasama ang 2 orc na nakapost sa harap bilang mga lookout. Kaya nagsimulang maghanda si Maple para umatake. Kung iisipin, hindi pa niya talaga natitingnan ang kanyang stat screen simula nang dumating siya rito. Kaya, itinaas niya ito at sa kabutihang palad, nasa kanya pa rin ang lahat ng kanyang max-leveled na kakayahan, kaya hindi dapat maging mahirap ang pagpaslang sa mga orc. Ngunit hindi siya sigurado kung handa na siya sa pag-iisip para dito dahil ang pagpaslang sa mga bagay na ito sa screen ay ibang-iba sa pagpaslang sa kanila sa totoong buhay. Inactivate niya ang isa sa kanyang mga kakayahan at lumikha ng 12 espada sa kanyang panig bago ibinato ang mga ito diretso sa mga orc. Ang nagresultang gulo ay talagang nakakadiri, ngunit sa hindi malamang dahilan, medyo kalmado si Maple tungkol dito. Ilang sandali pa, naalerto ang pugad ng mga orc sa presensya ng isang nanghihimasok, kaya nagmadali silang lumabas at pinalibutan si Maple sa loob ng ilang sandali. Mayroon din silang isang napakalaking orc bilang kanilang pinuno, kaya ang sinumang normal na adventurer ay mapapahamak. Pero nang simulan nila ang kanilang pag-atake, para kay Maple, napakabagal nilang lahat na parang halos hindi sila gumagalaw. Napakalaki ng pagkakaiba kaya napagtanto niya na malamang hindi na niya kakailanganing gumawa ng mga espada para tapusin ang mga ito. Kaya, umatake siya at sinimulang tadteren ang mga ulo ng mga orc sa pinakamataas na bilis. Napakabilis niya kaya walang ideya ang pinuno ng orc kung ano ang nangyayari.
Ang nakikita lang niya ay ang mga ulo ng kanyang mga tauhan na lumilipad palayo sa kanilang mga katawan. Pagkatapos ay huminto si Maple at tumingin sa malaking orc para lang sabihin, "Hoy, nilipol ko ang buong squad mo, ano ang gagawin mo tungkol dito?" Nag-amok ito habang sinusubukang ibagsak siya sa lupa. Ngunit wala ito sa tuwa dahil si Maple ay halos isang naglalakad na kalamidad, at isa lamang itong sagabal sa kanyang daan. Walang biro, ang ginawa lang niya sa hari ng orc ay dahan-daang i-fist bomb ang ulo nito, at pagkalipas ng isang segundo, isang malaking butas ang nabutas sa bungo nito, masyado siyang malakas. Matapos ang pagpaslang ni Maple, sinimulan ni Daniela ang pag-aani ng ilan sa mga bangkay ng orc at tuwang-tuwa siyang malaman na buo pa rin ang tenderloin nito. Ayon kay Daniela, ang sigla ng isang orc ay nakaimbak sa kanilang tenderloin, at kung hindi ito nasira, ang pagkain nito ay naglilipat ng siglang iyon sa gumagamit. Nag-alok siya na maghanda ng ilan para kay Maple pagbalik nila. Kaya, gumawa siya ng maraming portal at iniimbak ang mga bangkay. Walang ideya si Maple na may ganitong kakayahan si Daniela, ngunit ang pagkakaroon ng teleportation ay tiyak na magiging kapaki-pakinabang kalaunan. Ngunit sa ngayon, oras na para iligtas nila ang lahat ng mga taong dinukot ng mga orc. Laking gulat ni Daniela, matapos mailabas ang lahat ng mga babae, nalaman niya na tila nasa perpektong kalusugan silang lahat. Hindi naman ganoon kakakaiba para kay Maple dahil sa kwento ng laro, ang mga orc ay talagang mabait sa mga babae. Hindi lang talaga sila kaaya-aya at napakababa ng kanilang charisma stats, kaya hindi na sila nag-abalang makipag-ibigan sa kahit sino at diretsyo na lang sa pagdukot. Nabigla si Daniela nang marinig ito dahil hindi niya maisip na ang mga ganitong kasuklam-suklam na halimaw ay magiging mga ginoo. Ngunit kahit ano pa ang traitor nila sa kanilang mga bihag, hindi nito binabago ang katotohanan na dinukot pa rin nila ang mga babae noong una pa lang. Kaya gumawa si Maple ng isang higanteng kamao na bato at binasag ang kuweba para siguraduhing walang makakaligtas. Tinanong ni Daniela si Maple kung gusto niyang burahin niya ang mga alaala ng mga babae dahil ayaw niyang maalala nila ang mga mukha ng mga orc na dumukot sa kanila. Ngunit ang tunay na reaksyon ni Maple ay, bakit mo basta-basta iminungkahi ang pagpunas ng memorya na parang normal lang na gawin? Tinanong niya si Daniela kung posible ba talaga para sa kanya na burahin ang mga alaala ng isang tao, at sumagot siya, napakadali lang naman. Sa katunayan, kung gusto niya, kaya niyang manipulahin at palitan ang personalidad ng isang tao. Pero bukod sa kung gaano kay takot-takot na nagagawa iyon ni Daniela ng basta-basta, sa tingin ni Maple ay hindi kailangang baguhin ang memorya ng sinuman dahil lamang sa isang insidenteng tulad nito. Kailangan lang nilang maibalik ng ligtas ang mga babae sa kanilang nayon. Kaya, ipinatawag ni Maple ang isang golem at pinasakay nito ang lahat sa paglalakbay pabalik. Naging maganda ang kinalabasan ng misyong ito, ngunit hindi maiwasan ni Maple na magtaka kung bakit walang ibang tumanggap nito bago pa man sila dumating. Ipinaliwanag ni Daniela na ito ay dahil walang insentibo para sumugal, ngunit wala itong saysay para sa kanya dahil ang sigla ng orc tenderloin lamang ay sapat na dahilan para tanggapin ang hamon. Gayunpaman, ipinaalam ni Daniela kay Maple na karamihan sa mga tao ay hindi susugal dahil, sa madaling salita, ang mga mandirigma ng panahong ito ay mga talunan. Halimbawa, sinabi ni Daniela na ang bansang tumawag kay Maple ay tinatawag na Sword Kingdom, at gusto niyang hulaan ito kung anong antas ang pinakamalakas na swordsman ng kaharian. Dahil para maging pinakamalakas nilang mandirigma, ipinapalagay ni Maple na ang lalaki ay dapat kasing lakas niya. Ngunit sa kanyang labis na pagkabigla, sinabihan siya na ang pinakamahusay na swordsman ng kaharian ay level 120 lamang. Wala itong saysay dahil alam niyang napakaraming tao ang nakaabot sa level 1000 na kasama niya sa laro. Ngunit ipinaalala sa kanya ni Daniela na lahat sila ay mga tao mula sa nakaraang panahon, at sa totoo lang, sila ang pinakamalakas. Sa totoo lang, para maabot ang level 1000, kailangan ng isang tao na lumaban ng Palladian, bawat segundo ng bawat araw, at ilaan ang kanilang buong buhay sa pagpapalakas. At ang mga tao ng henerasyong ito ay hindi magagawa iyon, kahit papaano ay hindi nasasawi sa proseso. Naiintindihan na ngayon ni Maple kung bakit magiging mahirap para sa mga tao sa mundong ito na maabot ang level cap dahil, para sa kanya, ito ay isang laro lamang. Kaya, natural lamang na mag-grind ng maraming level hanggat maaari. Ngunit para sa mga tao sa mundong ito,
ito ang kanilang nag-iisang buhay, kaya ayaw nilang sayangin ito. Kalaunan ay nakabalik sina Maple at Danielle sa Nayon, at ang mga taga-Nayon ay labis na natuwa na muling nagsama-sama. Labis ang pasasalamat ng mga kababaihan kay Maple sa pag-uwi sa kanila, at natutuwa si Maple na makita silang lahat na masaya. Ngunit kung alam lang nila ang tunay niyang pagkatao, maaaring hindi sila ganoon kasaya ngayon. Binigyan ng pinuno ng Nayon sina Maple at Danielle ng napagkasunduang gantimpala, at pagkatapos suriin, kinumpirma ni Danielle na naroon na ang lahat, kaya handa na silang umalis. Gayunpaman, bago sila umalis, tinanong ng pinuno si Maple kung ayos lang ba talaga na panatilihin ng Nayon ang kanyang golem. Sinabi ni Maple na hindi naman talaga siya nag-aalangan na iwan ito, kaya dapat lang nila itong gamitin bilang tagapag-alaga upang protektahan ang Nayon kung sakaling may mas maraming orc na dumating balang araw. Labis na naantig ang pinuno sa kabaitan ni Maple kaya inakala niyang isa itong mensahero ng Diyos, ngunit malayo iyon sa katotohanan. Napagpasyahan ni Maple na oras na para umalis. Ngunit bago niya gawin iyon, hiniling sa kanya ng mga taga-Nayon na kahit man lang sabihin sa kanila ang kanyang pangalan upang malaman nila kung ano ang itatawag sa kanilang tagapagligtas. Nang hindi nag-iisip, sinubukan ni Maple na ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan, ngunit pumasok si Daniela at binigyan ang mga taga-Nayon ng pekeng pagkakakilanlan. Galit na galit si Maple dahil pinutol siya ni Daniela ng ganoon, pero napag-usapan na nila ito. Kung may makakaalam ng tunay na pagkakakilanlan ni Maple, magdudulot ito ng matinding takot, at hindi nila iyon maaaring hayaan. Dahil nakapag-ipon na sila ng sapat na pera para sa kanilang mga gastusin sa paglalakbay ngayon, wala nang makakapigil sa kanila na dumiretso sa Svel. Pero hindi naman masyadong matutuwa si Maple tungkol dito dahil ang tanging dahilan kung bakit sila pupunta roon ay para pigilan ang isa sa kanyang 12 bituin, si Arygos, sa patuloy na pag-atake dito. Kailangan din niyang kumpirmahin kung ang mga natitirang bayani ay tunay ngang mga dating kasama niya or hindi. Kaya, ang una niyang hintuan ay ang makipagkita kay Migrez. Habang papalapit sila sa lungsod, napansin ni Maple ang ilang magagandang ilaw na lumulutang sa paligid nila. Kaya tinanong niya si Daniela kung ano ang mga iyon, at ipinaliwanag na ang mga ilaw na iyon ay maliliit na bitik ng mana na lumulutang dahil napakayaman ng lupain dito. Sinabi niya na patunay ito na papalapit na sila sa bansang Svel. At sa katunayan, nakikita na ito ni Daniela mula rito. Mukhang tuwang-tuwa siyang nandito, pero hindi makita ni Maple kung ano ang maganda rito dahil para lang itong isang ordinaryong bayan na may tubig para sa kanya. Pumunta sila sa harapan ng gate, at doon sumigaw ang isang gwardya na ang sino mang gustong makapasok sa Svel ay kailangang maghanda ng kanilang pasaporte. Walang ideya si Maple na kakailanganin nila ng pasaporte para makapasok sa lungsod, kaya nagsimula siyang mag-alala na baka hindi sila makapasok. Gayunpaman, hindi nag-alala si Daniela dahil mayroon siyang perpektong kasanayan para dito, ang pamemaki ng mga dokumento. Lumapit lang siya sa gwardya at ipinakita ang 2 pasaporte na ginawa niya para sa kanyang sarili at kay Maple, at pagkatapos suriin ang mga ito, nakumbinsi ang gwardya na dapat ay totoo ang mga ito, kaya pinayagan niya ang 2 na makapasok sa lungsod. Habang naglalakad sila sa mga kalye, ipinaliwanag ni Daniela kay Maple na ang lungsod ng Svel ay itinatag ng matalinong elf na si Migrez, at kilala ito sa kayamanan ng kaalamang mahika na taglay nito. Ang lugar na ito ay partikular ding mayaman sa ambient mana, kaya maraming mga salamangkero at iskolar ang pumupunta rito sa pag-asang mapalawak pa ang kanilang kaalaman sa mag-e-craft. Tinanong ni Daniela kung ano ang kanilang layunin sa lungsod ngayon, kaya sinabi sa kanya ni Maple na plano muna niyang bisitahin si Migrez dahil maraming bagay ang gusto niyang pag-usapan dito. Nataranta si Daniela nang marinig ito dahil sa palagay niya ay balak ni Maple na salakayin ang kastilyo ni Migrez, ngunit tiniyak niya rito na magiging mapayapa lamang ang pagbisitang ito. Total, maraming hindi inaasahang gulo ang ginagawa ni Arygos kay Migrez, kaya kailangan pa rin niyang humingi ng tawad dito. Ngunit bago iyon, sinabi ni Maple na gusto niyang pumunta sa isang library dahil marami pa rin siyang hindi alam tungkol sa kasaysayan ng mundong ito. Nagsimula silang magtanong-tanong para sa direksyon papunta sa pinakamalapit na aklatan hanggang sa makilala nila ang isang lalaking nagngangalang Gary. Napansin niya na malamang bago lang sina Maple at Daniela sa bayan dahil halos lahat ay alam na ang lahat ng aklatan ay nasa silangang bahagi, ngunit mayroon siyang libreng oras, kaya inalok niya itong pangunahan ang daan.
Nagpasalamat si Danielle sa kanya at nagpakilala bilang isang naglalakbay na mangangalakal kasama si Maple bilang kanyang kainahinalang empleyado, ngunit inapakan ni Maple ang kanyang paa sa kalagitnaan ng kanyang pagsasalita para patahimikin siya dahil sino ba naman ang magpakilala sa kanilang kasama bilang kainahinala. Tiyak na nakikita ni Gary na mukhang kainahinala si Maple. Ngunit wala siyang balak na sisihin siya dahil sigurado siyang may dahilan ang babae, at nagpapasalamat si Maple sa kanyang pag-unawa. Habang ginagabayan sila ni Gary sa lungsod, nagkomento si Daniela kung gaano kasigla ang lahat ng tao rito, at sumang-ayon si Gary na tiyak na masayahin ang mga tao rito. Ngunit dahil inaatake ang lungsod ni Arigas sa nakalipas na ilang taon, karamihan sa mga tao ay hindi natatapos na manirahan dito. Bahagyang lumambot ang ekspresyon ni Maple nang mapagtanto niyang kasalanan niya ang sitwasyon dito, at napansin ito ni Gary, ngunit ipinapalagay niyang hindi lang ito nababahala tungkol sa banta ng pag-atake ni Arigas habang nandito. Kaya, tiniyak niya rito na hindi kailangang mag-alala dahil matibay ang sistema ng depensa ng lungsod. Ipinaliwanag niya na ang buong lawa sa paligid ng lungsod ay isang golem na nilikha ni Migrez, at sa bawat pag-atake ni Arigas sa ngayon, natataboy siya ng guardian golem ng lungsod. Sinuri ni Maple ang lawa at natuklasan na isa nga itong golem. At kahit na ang level 500 ay tila hindi gaanong kahanga-hanga para sa kanya, ang milyong puntos ng HP na mayroon ito ay tiyak na isang hindi kapani-paniwalang stat. Kaya kung nagawa ni Migrez na lumikha ng isang bagay na tulad nito, tiyak na mahusay siya. Pagkatapos ay itinuro ni Gary sina Maple at Danielle sa monorail ng lungsod at sinabi sa kanila na ito ang magdadala sa kanila sa silangang bahagi sa lalong madaling panahon. Mag-isa na lang sina Danielle at Maple na magpapatuloy mula rito, kaya nagpasalamat sila sa kanya sa lahat ng tulong niya, at nais niya silang batiin ng swerte sa kanilang pagbisita sa library. Habang papalayo si Gary, mabilis na tiningnan ni Maple ang kanyang stat sheet, at lumabas na level 82 pala siya. Technically mababa iyon, pero sa pamantayan ng mga mandirigma ngayong panahong ito, isa si Gary sa pinakamalakas. Hiniling ni Danielle kay Maple na sumama para makasakay sila sa monorail, at ngayong naisip niya ito, hindi niya na maalala na nakakita siya ng mga monorail sa orihinal na laro. Pagdating nila sa library, dumiretso si Maple sa history section para malaman niya kung ano ang nangyari sa loob ng 200 taon na siya ay naselyuhan. Ngunit habang naghahanap siya sa mga istant, nakakita siya ng ilang libro na tila kakaiba. Halimbawa, pinag-uusapan ng tatlong ito kung paano naging mga kawalang isip ang 7 bayani dahil sa pagselyo kay Maple. At sa tingin niya ay kakaiba na pinapayagan ang library na magkaroon ng mga librong tulad nito gayong ang lungsod ay pinapatakbo ni Migrez, isa sa 7 bayani. Ipinaalala ni Danielle kay Maple na hindi nagtatag si Migrez ng diktadura or anumang bagay. Kaya, malaya ang mga tao na sabihin ang anumang gusto nila tungkol sa kanya. At hindi naman sa ayaw nila sa 7 bayani, kundi sa halip ay hindi talaga iniisip ng mga tao na masama si Maple sa simula pa lang. Bagamat tiyak na takot ang mga tao sa kanya noong panahong iyon, sa nakalipas na 200 taon, nakalimutan na ang takot na iyon, at nagsimulang mapagtanto ng ilang tao na ang pamamahala ni Maple ay hindi naman pala ganoon kasama. Ayon sa isa sa mga aklat ng kasaysayan, si Maple ay isang misteryosong Blackwing na nagpakita mula sa kung saan at pinag-isa ang mundo sa ilalim ng kanyang pamamahala sa isang kisap mata 200 taon na ang nakalilipas. Bagamat mahigpit siya, hindi siya isang malupit, kaya marami ang mas maayos ang kalagayan sa ilalim ng kanyang pamamahala. Ngunit sa huli ay tinanggihan ng sangkatauhan ang kanyang paghahari at tinakpan siya upang bawiin ang kanilang autonomiya. Ito mismo ay hindi magiging isang isyu, ngunit ang tanging bagay na pumipigil sa mga demonyo sa buong panahong iyon ay ang banta ni Maple at ng kanyang 12 bituin. Kaya nang siya ay maselyuhan, sinamantala ng hukbo ng mga demonyo ang sitwasyon at bumangon upang lipulin ang sangkatauhan. Natural, sinubukan silang pigilan ng mga bayani, ngunit nagkulang ang kanilang kapangyarihan, at natalo sila. Simula noon, maraming lupain ng sangkatauhan ang unti-unting sinakop ng mga demonyo, at ngayon ay malapit na silang tuluyang malipol. Nagsimulang matarante si Maple matapos marinig iyon dahil wala siyang ideya na ang mundo ay nasa bingit ng pagkawasak. Ang digmaang sinimulan niya ay para lamang maging isang masayang kaganapan sa pagitan ng mga manlalaro, ngunit walang nagbabala sa kanya na ang kanyang desisyon ay maglulubog sa mundo sa isang napakasamang sitwasyon.
Ang paglalakbay sa library ay nakatulong kay Maple na mapagtanto kung ano ang kailangan niyang gawin. Kaya sinabi niya kay Daniela na kailangan nilang hanapin agad si Arigos. Gayunpaman, ilang sandali pa, nagsimulang yumanig ang buong lungsod nang lumindol ng malakas ang pundasyon. Agad na tumunog ang alarma, at lahat ng mersenaryong available ay tinawag sa mga hangganan upang maghanda para sa isang nalalapit na pag-atake. Tiningnan ni Maple ang nagresultang pinsala at tinanong si Daniela kung normal ba para sa isang lungsod na tulad nito na makaranas ng ganitong magnitude na lindol. Sa pagkakaalam ni Daniela, halos hindi ito nangyayari. Kaya napagpasyahan ni Maple na ito ay resulta ng isa sa mga kasanayan ni Arigos, at dapat ay papunta na siya ngayon upang maglunsad ng isang ganap na pag-atake. Walang oras na dapat sayangin, kaya gumawa si Maple ng isang glider at sinabihan si Daniela na sumakay agad. Habang lumilipad sila patungo sa kaguluhan, pinag-isipan ni Maple ang sitwasyon, at wala sa mga ito ang makatuwiran para sa kanya. Alam niyang si Arigos ay palaging isang hindi nakakapinsalang halimaw na parang tupa at hindi niya ugali na paulit-ulit na salakayin ang isang bansang tulad nito. Kaya, napaisip siya kung ito ba ay dahil lang sa naselyuhan siya. At sa isa pang punto, napaisip siya kung bakit pa niya naaalala si Arigos gayong hindi naman talaga siya nakipag-ugnayan dito sa laro. Ngunit ang pangunahing inaalala niya ngayon ay pigilan siya, para makapag-alala siya tungkol sa kanyang mga alaala mamaya. Noong maliit na tupa pa lamang si Arigos, mag-isa itong gumagala sa kagubatan, at nagkataong nakasalubong niya si Maple. Nagulat siya nang makakita ng isang bahaghari na tupa rito dahil ito ay isang maalamat na halimaw na sinasabing ipinapanganak lamang minsan sa bawat 500 taon. Ngunit habang papalapit siya rito, umatras ito sa takot at nagsimulang umiyak. Napansin ni Maple ang mga luha nito, at kung huhulaan niya, malamang na ang tupa ay tumatakbo na mula pa noong ipinanganak, nagtatago mula sa mga halimaw at tao, dahil ang isang sinulid ng lana nito ay mas mahalaga kaysa sa ginto. Hindi niya itatanggi na may magandang dahilan ito para umiyak, ngunit tinanong niya ito kung ano ang saysay ng pagbuhos ng lahat ng mga luhang iyon. Sinabi niya rito na kung nalulungkot siya sa kanyang sitwasyon, dapat ay handa siyang gumanti laban sa mga susunod sa kanya. Kung hindi, mas mabuting maghanda na mabuhay ng puno ng kalungkutan habang buhay. Pinakinggan ng tupa ang kanyang mga salita at inatake si Maple upang ipakita ang determinasyon nitong lumakas, at nagustuhan niya ang diwa nitong lumalaban. Kaya't ibinaba niya ang tupa at hiniling na sumama sa kanya. Sinabi niya rito na hindi pa siya lubos na malakas, ngunit balang araw ay sasakupan niya ang buong mundo, at gusto niyang ito ang maging unang kasama niya. Tinanong niya ito kung mayroon na itong pangalan, at umiling ang tupa, sinabing wala pala. Kaya, tumingin muna si Maple sa mga bituin bago naisip ang pangalang Arigos. Ganoon nga ang takbo ng kwento. Sa kasalukuyan, si Gary at ang kanyang mga tauhan ay tumatakbo upang harangin ang mga puwersa ni Arigos dahil ito na ang simula ng isang ganap na pagsalakay. Pagdating niya sa mga harapan, nakita niya ang isang napakalaking hukbo ng mga halimaw na dahan-daang nagmamarcha patungo sa mga pintuan ng lungsod, at nagsisimula siyang mag-alala dahil walang paraan na mapipigilan niya ang ganito karami hanggang sa maging handa na ang pangunahing hukbo para sa labanan. Ang lindol kanina ay tiyak na deklarasyon ng digmaan ni Arigos dahil, kahit nagalit siya sa kanila, gumawa si Maple ng isang patakaran na nagsasabing hindi siya pinapayagang umatake nang hindi muna gumagawa ng deklarasyon, at mula noon, sinunod niya ng buong puso ang patakarang iyon. Di nagtagal, dumating ang pasulong na puwersa ng lungsod, kaya ibinigay ang utos na ang lahat ng mga salamangkero at archer ay magpaputok bago pa man makalapit ang mga halimaw. Matapos bawasan ang mga halimaw, sinimulan ng mga sundalo ang kanilang pagsalakay dahil kailangan nilang pigilan ang mga halimaw hanggang sa dumating ang pangunahing puwersa. Nasa unahan si Gary at sinimulang tapusin ang mga halimaw sa kaliwat kanan. Ngunit kahit na maaaring maayos naman ang kanyang kalagayan, ang kanyang mga nasasakupan ay hindi kasing lakas niya, kaya marami sa kanila ang pinapaslang. Sa ganitong bilis, sa palagay ni Gary ay hindi na sila makakatagal pa. Gayunpaman, nang malapit ng matalo ang mga sundalo, hindi mabilang na mga ice spikes ang bumuhos mula sa langit. At habang lumilingon ang mga sundalo sa lungsod, nakita nila sina Migrez at Livia, ang water golem.
Nakahinga silang lahat ng maluwag dahil dumating na ang kanilang guardian deity, at sinabihan sila ni Migres na maaari na silang umatras dahil si Livia na ang bahala sa iba. Pagkatapos ay inutusan niya si Livia na umatake, at sa loob ng ilang sandali, 12 ng mga puwersa ng halimaw ang nalipol ng sabay-sabay. Samantala, pinapanood ni Maple ang nagaganap na labanan mula sa malayo, at plano niyang makialam kung sakaling maging malubha ang sitwasyon. Ngunit dahil naroon sina Livia at Migres, mukhang hindi nakakailanganin ang kanyang tulong. Tungkol kay Migres, nagpa siya si Maple na suriin ang kanyang mga istatistika upang makita kung kasing husay pa rin ito noong sila ni Migres ay magkasamang naglalaro. Ngunit laking gulat niya, level 500 pa lang siya ngayon, at mayroon siyang debuff na tinatawag na Curse of the Vanquished. Hindi pa naririnig ni Maple ang ganoong sumpa noon, kaya tinanong niya si Daniela kung mayroon siyang ideya kung ano ito. At ayon sa mga chismis na narinig niya matapos mabaigo ang mga bayani na talunin ang Demon Lord, lahat sila ay tinamaan ng isang sumpa na nagsara ng kalahati ng kanilang kapangyarihan, kaya naman mas mahina si Migres kaysa dati. At ngayong naisip na ito ni Daniela, kung gagamitin na ni Migres ang kanyang buong kapangyarihan, nangangahulugan ito na hindi na siya makakalikha ng mga golem na tulad ni Livia. Kaya, kung siya ay bumagsak, ang lungsod ay tunay na mapapahamak. Bigla na lang, nagsimulang yumanig ang lupa habang papalapit ang isang higanteng halimaw mula sa gilid ng bundok, at ito ay walang iba kundi si Arygos. Pagkatapos ng maikling pagtatalo, naglaban sina Arygos at Livia, at dahil apoy ang elemento ni Arygos, naisip ni Migres na dapat ay may kalamangan si Livia sa isang direktang komprontasyon. Gumamit si Livia ng isang water spiral attack, na napilitan si Arygos na umatras sa una, ngunit bumalik siya pabalik na may isang napakalaking fireball pagkatapos. Sa una, mukhang hindi tumama ang bowl ang apoy kay Livia, ngunit hindi naman talaga siya tina-target ni Arygos. Ang tunay niyang target ay si Migres na nag-iisa, ngunit sa kabutihang palad, bago pa man siya tamaan ng bowl ang apoy, nagawa ni Livia na humakbang at apulahin ang pagsabog. Pagkatapos ay pinalabas ni Migres si Livia bilang isang tidal wave upang itulak si Arygos pabalik, ngunit gumamit siya ng flame hop skill upang tumalon siya at dumiretso kay Migres. Naglagay si Migres ng harang upang ipagtanggol ang kanyang sarili, ngunit dahil kalahati na lamang ang kanyang lakas kaysa dati, kalaunan ay nagawa ni Arygos na atakihin siya at basagin ang kalasag. Gayunpaman, bago pa man siya makalusot, pumuwesto si Livia sa likod ni Arygos at sinakal siya. Sinimulan ng mga sundalo ang pag-cheer kay Livia upang wakasan ito, at tinanong ni Daniela si Maple kung paano niya sa tingin matatapos ito. Tungkol sa labanang ito, sinabi ni Maple na mananalo si Livia, ngunit hindi ibig sabihin nito ay mananalo siya sa digmaan. Malaking bahagi ng HP ni Livia ang naubos dahil sa pagpigil sa lahat ng atake ni Arygos, at malamang na ito ang layunin ni Arygos mula pa sa simula. Alam niyang hindi niya matatalo si Livia sa isang one-on-one na labanan, kaya plinano niyang bawasan ang kalusugan nito sa pamamagitan ng patuloy na pag-atake at pag-atras para maka-atake ulit siya sa hinaharap. Humanga si Maple na nakapag-isip ng lohikal si Arygos para malaman na hindi siya maaaring habulin ni Livia kapag umatras na siya. Kaya, ang patuloy na sunod-sunod na panapanahong pagsalakay ang siyang garantiya ng kanyang tagumpay. Gayunpaman, hindi maaaring palampasin pa ni Maple ang kanyang plano dahil magiging mapanganib kung talagang mapaslang niya si Livia. Kaya, siya mismo ang haharap dito. Hinawakan niya si Daniela at tumalon pababa sa larangan ng digmaan. At nang malapit nang maglunsad si Arygos ng isa pang malakas na pagsabog, sinipa siya ni Maple sa kabundukan. Hindi makapaniwala ang lahat nang makita nila ang nakakatakot na halimaw na agad na lumipad, at naiwan si Migres na nagtataka kung sino sa mundo ang may ganitong kapangyarihan. Pero kahit itinatago pa rin ni Maple ang kanyang pagkakakilanlan, sa sandaling marinig niya ang paraan ng pagsasalita nito, medyo naunawaan niya ito. Ayaw pang kumpirmahin or itanggi ni Maple ang anumang bagay, kaya sinabi niya kay Migres na siya na ang bahala kay Arygos ng mag-isa, at pagkatapos, babalik siya para makipag-usap dito. Gayunpaman, bago siya umalis, sinabi ni Migres sa kanya na may isang taong nasa likod ng mga eksena na nagmamanipula sa pagkauhaw ni Arygos sa paghihiganti, kaya dapat siyang mag-ingat. Ang babala ay nagmumula sa isang dating kaibigan, kaya sinabi ni Maple na tatandaan niya ito, at pagkatapos ay lumipad siya upang harapin si Arygos.
Nang makarating siya sa harap niya, tinanong ni Arigos kung sino siya, at ito ay ikinagulat niya dahil noong naglalaro siya, puro ingay ng tupa lang ang ginagawa ni Arigos. Kaya, wala siyang ideya na nakakapagsalita pala ito. Bukod doon, dahil tila hindi siya nakikilala ni Arigos, ginamit niya ang kanyang intimidation skill. At sa sandaling maramdaman ni Arigos ang nakakatakot na pressure na nagmumula sa kanya, naalala niya ang kanyang amo. Gayunpaman, kahit na nakatayo ito mismo sa harap niya, ayaw pa ring maniwala ni Arigos na siya iyon dahil sigurado siyang matagal nang sawi si Maple. Hindi pa rin sigurado si Maple kung maituturing siyang orihinal dahil technical siyang reincarnated, ngunit kahit na ano paman, ito talaga ang katawan ni Maple. Ayaw niyang sayangin ang oras sa pagsisikap na kumbensihin si Arigos gamit ang mga salita, kaya sinabi niya rito na kung talagang hindi ito naniniwala na siya iyon, malaya siyang subukan ang lakas nito para sa kanyang sarili. At bilang dagdag na paggalang, nangako siyang hindi niya ito masyadong sasaktan. Sandali na nag-atubili si Arigos dahil ang babaeng nasa harap niya ay talagang kamukha ni Maple, ngunit nakumbinsi niya ang sarili na peke ito dahil walang paraan para makabalik ang kanyang master. Naghanda siyang umatake gamit ang kanyang buong lakas, at nagsimulang ma-excite si Maple dahil ito ang unang pagkakataon na nakalaban niya ang isang halimaw na dapat ay sapat na malakas para makaligtas sa kanyang mga pag-atake. Kaya, ito ang magiging unang tunay niyang laban. Sinugod ni Arigos si Maple ng buong intensidad. Gayunpaman, matapos siyang itulak paatras ng ilang daang metro, madaling pinigilan ni Maple ang kanyang momentum gamit ang isang kamay at sinabi sa kanya na mas malakas nga siya kaysa noong 200 taon na ang nakalilipas. Patuloy na tinangka ni Arigos na itulak siya paatras, ngunit hindi tuminag si Maple, at tinawag pa niya itong kaibig-ibig dahil sa pagsisikap. Bilang gantimpala sa kanyang pagsisikap, sinabi niyang yayakapin niya ito. Sa susunod na segundo, itinaas na si Arigos mula sa lupa gamit ang kanyang ulo. Pagkatapos ay inihagis siya ni Maple sa ere, ngunit malayo pa siya sa pagtatapos, kaya lumipad siya palayo at hinabol siya. At nang makatawid na siya sa ibabaw ng katawan ni Arigos, sinabi niyang aatakihin niya ito ng mahina. Pagkatapos ay sinuntok ni Maple si Arigos gamit ang lakas ng isang 10 toneladang truck, na nagpabagsak sa kanya sa lupa. Ngunit bago pa man siya lumipad ang babae sa ilalim niya at nagpas siyang suntokan din ang baba nito. Kaya't si Arigos ay ibinalik sa ere. Nanood ang mga tao sa palabas ng tahimik dahil ngayon lang sila nakakita ng ganito kalaking pagpapakita ng kapangyarihan. Sa wakas ay hinampas ni Maple si Arigos sa lupa, na nagmukha siyang parang ikakaldereta, ngunit hindi pa rin siya tapos. Nagsimulang magliyab ang mga asul na apoy ni Arigos, at inakala ni Maple na ito ang pinakamalakas niyang atake. Kaya, sinabihan niya itong lumapit sa kanya dala ang lahat ng mayroon siya. Sumugod siya ng may napakalaking bilis, at may malaking ngiti sa kanyang mukha, sumulong si Maple upang harangin siya, na nagresulta sa isang napakalaking pagsabog na makikita sa malayo. Nang hamupa na ang alikabok, nakita natin na muling pinigilan ni Maple si Arigos gamit ang kanyang palad, at pagkatapos ay itinulak niya ito sa mga bato. Tinanong niya si Arigos kung nagdududa pa rin ba ito kung siya nga ang tunay na Maple, ngunit bigla na lang itong tumalon mula sa mga guho at nagpalit ng anyo bilang tao upang humingi ng tawad kay Maple sa kanyang kalokohan. Nagulat si Maple noong una dahil alam niyang may anyo bilang tao si Arigos, ngunit hindi niya maalala na dinisenyo niya ito para maging fanboy. Ngunit ngayong naisip niya ito, naalala niya ang isang group chat kung saan nagpasya sila ng kanyang mga kaibigan na bigyan si Arigos ng isang femdesign bilang biro, at pinili niyang sumang-ayon dito. Pagkalipas ng 20 minuto, sa wakas ay tumigil na sa pag-iyak si Arigos, at humingi ng tawad. Kaya, tiningnan ni Maple ang kanyang stat screen, at ang kanyang level ay pareho pa rin noong naglalaro si Maple, ngunit ang kanyang mga kakayahan ay bumuti ng malaki. At malamang na resulta iyon ng lahat ng pagsusumikap ni Arigos sa nakalipas na 200 taon. Sinabi niya kay Arigos na nasa isang misyon siyang mabawi ang kanyang 12 bituin sa langit, at siya ang kanyang unang hintuan, kaya hindi siya tatanggap ng hindi bilang sagot. Natuwa si Arigos na nauna siyang sunduin ni Maple, at pumayag siyang sumama muli rito sa misyon nito. Pero may ilang tanong muna siya, tulad ng sino ang babaeng may asul na buhok dyan. Hindi makapaniwala si Daniela na hindi talaga siya naaalala ni Arigos, kaya tumakbo siya palapit sa kanya,
tinitigan siya sa mga mata, at ipinaalala sa kanya na nasa tabi lang siya ni Maple sa buong panahon. Bigla na lang, naalala ni Arigos ang malabong alaala ni Daniela na nakatayo sa tabi ng trono ni Maple, pero dahil mayroon siyang kapangyarihang magpabago ng memorya, medyo naghihinala na ako. Sa naaalala ni Arigos, literal na hindi gumalaw si Daniela sa lugar na iyon, kaya inakala niyang isa lamang itong muebles, pero nagulat siya nang malaman niyang nakakapagsalita pala ito. Labis na ikinagalit ni Daniela ang marinig si Arigos na tinatawag siyang isang piraso ng muebles, kaya tumabi siya sa isang tabi at nagsimulang magmukmak tungkol dito. Bahagyang natawa si Maple dahil wala rin siyang ideya kung sino si Daniela noong una, ngunit malaki ang naitulong nito simula nang dumating si Maple. Kaya, hiniling niya kay Arigos na huwag siyang masyadong pagtawanan. Tinanong ni Maple si Arigos kung bakit sinusubukan nitong salakayin ang lungsod, kaya sinabi niya sa kanya na ginawa lamang niya ito dahil gusto niyang ipaghiganti si Maple pagkatapos ng ginawa sa kanya ng mga tao. Kung tutuusin, kung hindi nila siya isinelyo, natalo na sana ang mga tao ngayon at magiging mapayapa ang mundo. Naiintindihan ni Maple ang nararamdaman ni Arigos, at pinahahalagahan niya ang katotohanang gusto siyang ipaghiganti nito, ngunit sinabi niya sa kanya na wala siyang pagnanais na maghiganti laban sa sangkatauhan. Ngunit bukod doon, naalala niya ang sinabi sa kanya ni Migres tungkol sa isang taong nagmamanipula kay Arigos para ilunsad ang mga pag-atake. Kaya hiniling niya kay Arigos na sabihin sa kanya kung sino ang pumuno sa kanyang isipan ng paghihiganti dahil hindi niya papayagan ang isang taong nanlilinlang sa kanyang nasasakupan. Kinakabahang sinabi sa kanya ni Arigos na isa ito sa mga demonyo. At ngayon, doon sa kontinente ng mga demonyo, ang demonyong iyon ay naghahanda na palayain ang kanyang hukbo upang sakupin ang spell. Matyaga niyang hinihintay na bawasan ni Arigos ang kalusugan ni Livia upang makalusab siya, at naghanda siya ng isang hukbo ng mga halimaw sa buong level 80, kaya sigurado siyang walang makakapigil sa kanya. Inutusan ni Marcio ang kanyang hukbo na lumabas at tapusin ang bawat tao sa lungsod ng spell. Ngunit bigla na lamang bumagsak si Maple sa harap mismo ng kanyang kastilyo, na napaslang ang bawat isa sa mga tauhan ni Marcio. Walang ideya si Marcio kung sino si Maple, ngunit alam niyang malakas ito, kaya nagpasya siyang bumaba upang harapin ito. Tinanong ni Marcio si Arigos kung bakit bigla niyang naisip ang itigil ang pag-atake sa kanyang kalaban kung siguradong kinamumuhian pa rin niya ang mga tao dahil sa kanilang ginawa. Inamin ni Arigos na hindi pa rin niya napapatawad ang sangkatauhan sa ginawa nila kay Maple, ngunit ngayon ay napagtanto niya na ang pagsira sa kanila ay hindi makakapagpabuti sa kanya or kay Maple. Sa katunayan, ang mga taong makikinabang lamang ay ang mga demonyong tulad ni Marcio, at iyon ang huling bagay na gugustuhin ni Maple. Kaya, sumumpa si Arigos na pipigilan niya si Marcio ngayon din. Hindi talaga nababahala si Marcio dahil inaasahan na niya itong mangyayari sa hinaharap, at ngayong hindi nakapakipakinabang si Arigos, plano niyang lipulin ito. Sinabihan ni Maple si Arigos na huwag nang magsalita dahil sugatan pa rin siya mula sa pagpapahirap na natamo niya kanina, at nagulat si Marcio na mayroon pa ring isang taong napakalakas sa panig ng mga tao. Ngunit hindi mahalaga dahil bilang isa sa 7 general ng demonyo, tiwala siyang matatalo niya ito. Sinimulan niyang dagdagan ang kanyang kapangyarihan sa apoy at yelo, at ibinahagi ang nakakabagot na detalye tungkol sa kung paano gumagana ang kanyang pamamaraan. Marami siyang ginagawa na yabag ngayon, at kalaunan ay nagsawa na si Maple, kaya sinuntok siya nito ng husto sa mukha kaya't napasigaw siya na parang bahagi siya ng Team Rocket. Ngayong naayos na iyon, wala nang natitirang gagawin si Maple dito. Ngunit bago sila umalis, mayroon siyang ilang mga katanungan tungkol sa 7 general ng demonyo na binanggit ni Marcio kanina. Magsisimula na sanang ipaliwanag ito ni Arigos, ngunit bago pa man siya makapagsalita, naglabas si Daniela ng isang portal at sinabing siya na ang bahala sa paliwanag. Sinabi niya kay Maple na ang 7 Demon General ay nabuo 8 taon na ang nakalilipas, at sila ay binubuo ng pinakamalakas na nasasakupan na naglilingkod sa ilalim ng Demon Lord. Nabigla si Maple nang malaman na si Marcio ay isa sa pinakamalakas na demonyo dahil hindi siya maaaring lumagpas sa level 300. Ipinaliwanag ni Daniela na hindi lamang ang sangkatauhan ang panig na hamina ng husto sa nakalipas na 200 taon. Bagamat totoo na ang mga bayani ay isinumpa at mula noon ay naging lubhang mahina, halos lahat ng tunay na makapangyarihang nasasakupan ng Demon Lord ay pinaslang nila. Kaya,
Ang tanging natitira na nasa level ni Maple ay ang Demon Lord mismo at ang kanyang anak. Pagkatapos, napansin ni Arigos na hindi talaga pinaslang ni Maple ang alinman sa mga halimaw noong lumapag siya kanina, kaya tinanong niya ito kung plano ba niyang iwan silang buhay, at kinumpirma niya ito. Sa tingin niya ay hindi tama na tapusin ang mga halimaw dahil wala naman silang ginagawang masama, ngunit tinanong siya ni Daniela kung sigurado ba siyang gusto niya silang iligtas dahil baka makasakit sila ng mga tao kung hahayaan silang mag-isa. Nakaisip na si Maple ng isang mahusay na solusyon para dito. Kaya, ginamit niya ang kanyang kapangyarihan upang sakupin ang lahat ng halimaw sa lugar at mapasailalim sila sa kanyang kontrol. Tinanong siya ni Daniela kung balak niyang ibalik ang lahat ng halimaw, ngunit ayaw ni Maple na alagaan ang lahat ng mga halimaw na ito. Kaya sa halip, nag-utos siya at sinabihan silang lahat na bumalik sa kanilang likas na tirahan at iwasan ang pag-atake sa mga tao nang walang mabuting dahilan. Nagsimulang gumala ang lahat ng halimaw, at ngayon ay dapat na silang mabuhay ng mapayapa habang buhay. Kaya, masaya si Maple, at opisyal na tapos na ang kanyang gawain dito. Pagkatapos, bumalik si Maple sa lungsod ng Svel upang makipagkita kay Migrez at bigyan siya ng update tungkol sa sitwasyon. Sinabi niya rito na nakontrol na niya si Arigos, at natalo na rin niya ang demonyong general na nasa likod ng lahat ng ito. Nakahinga ng maluwag si Migrez na sa wakas ay tapos na, ngunit tinanong niya kung ano ang nangyari sa lahat ng halimaw na kasalukuyang nasa ilalim ng kontrol ni Marcio. Ipinaalam sa kanya ni Maple na inilagay niya silang lahat sa ilalim ng kanyang pamumuno kaya hindi sila magiging problema. Matapos marinig ang lahat ng ginawa ni Maple, sigurado na siya sa pagkakakilanlan nito. Hiniling niya rito na sumama sa kanya sandali dahil gusto niyang pag-usapan ang mga bagay-bagay ng privado, ngunit nag-atubili sandali si Maple dahil pinapabalisa siya ng pananabik. Ang manlalarong gumamit kay Migrez sa laro ay isang top ranker na palaging nakikipaglaro sa kanya, at sila ay talagang matalik na magkaibigan. Kaya umaasa siya na si Migrez na nasa harap niya ay ang dati. Habang bumabalik si Migrez sa kastilyo, maraming maharlika ng Svel ang nagtipon sa paligid niya at nagsimulang mag-usap tungkol sa kung gaano sila nag-aalala para sa kanya. Sinasabi nilang lahat na kailangan niyang maging mas maingat dahil kung mawawala siya or si Leivaya sa lungsod, wala nang pag-asa pang makapagtanggol laban sa mga mananakop. Gayunpaman, nakikita ni Daniela na walang tunay na sinseridad or pagmamalasakit para kay Migrez sa likod ng kanilang mga salita. Lumagpas si Migrez sa kanila na may ekspresyon ng pagsuko sa mukha. Nang maabyutan siya ni Maple, sinabi niyang alam niyang nabigla ito sa kanyang nakita. Ang dapat sana'y mga nasa mataas na antas na ang trabaho ay protektahan ang mga tao ng lungsod, ngunit ang tanging inaalala nila ay ang pagprotekta sa kanilang sarili sa pamamagitan ng paglapit kay Migrez. Pinangunahan niya si Maple at ang iba pa sa kanyang opisina at tiniyak sa kanya na walang kagamitan sa pagmamatsyag dito, kaya malaya siyang ipakita ang kanyang buong anyo. Sumunod si Maple at ibinuka ang kanyang pakpak, na hinayaan si Migrez na kumpirmahin na siya nga talaga iyon. Ngunit para kay Maple, ito ay isang pagkadismaya. Ang hitsura sa mukha ni Migrez ay isa sa matinding takot, kaya malamang ay wala siyang anumang alaala ng pagiging isang manlalaro. Nadismaya siya dahil nangangahulugan ito na maaaring siya talaga ang nag-iisa sa mundong ito. Ngunit binigyang kahulugan ni Migrez ang ekspresyon ng babae na nangangahulugan ito na nadismaya siya sa kasalukuyang kalagayan nito. Sinabi niya sa kanya na maraming maaaring magbago sa loob ng 200 taon. Ang mga tao ay maaaring lumakas or humina, at sa kaso ni Migrez, mas humina na siya kaysa dati. Tinanong niya si Maple kung bumalik ba ito upang maghayganti sa kanila dahil sa pagseselyo sa kanya. Ngunit sinabi niya kay Migrez na ang katotohanan na bumalik siya ay nagkataon lamang. Sinusubukan lamang ng mga tao na ipatawag ang isang bayani at aksidenteng tinawag siya. Nagsisimula ng magtaka si Maple kung ano ang mali kay Migrez ng mundong ito dahil kung hindi siya isang manlalaro, hindi ba dapat siyang kalabanan ni Maple, kahit papaano ayon sa kaalamang narinig niya sa ngayon. Doon niya napagtanto na tiyak na nakokonsensya si Migrez sa nangyari, dahil kung hindi niya at ng iba pang mga bayani ay sinliyohan si Maple, matagal na sana'y natalo ang mga demonyo. Ang pagiging minamahal bilang isang bayani habang sinisisi niya ang kanyang sarili sa pagbagsak ng sangkatauhan ay tiyak na nakakabawas sa kanya. Kaya, naghahanap siya ng paraan para parusahan ang sarili niya sa lahat ng ito.
Sinabi ni Maple kay Migres na walang saysay na sisihin ang sarili sa nangyari noon, dahil ang totoo ay natalo niya ang isang makapangyarihang kalaban, kaya dapat niyang ipagmalaki iyon at magpatuloy sa landas na sa tingin niya ay tama. Hindi makapaniwala si Migres na napakabait ni Maple sa kanya. Kaya, tinanong niya ito kung bakit hindi siya nito kinasusuklaman. Malapit na niyang makamit ang kanyang layunin na pag-isahin, at pinagtaksilan nila siya kaya parang mahirap itong patawarin. Ngunit para kay Maple, wala siyang hinanakit or sama ng loob kay Migres dahil ang labanan ay naganap lamang sa laro, kaya hindi niya ito naranasan. Wala siyang ideya kung ano ang naramdaman ni Maple tungkol dito noong panahong iyon, ngunit gusto niyang magbigay ng angkop na tugon. Kaya, sinabi niya kay Migres na kung siya at ang iba ay pipiliing mag-alsa laban sa kanyang pamamahala, kasalanan niya iyon dahil sa pagiging isang hindi sapat na pinuno. Sinubukan ni Migres na ipagtanggol na karapat-dapat pa rin siyang pagbayaran ang kanyang ginawa, ngunit tumangala siya at nakita ang mukha ni Maple na puno ng tunay na pagpapatawad habang sinasabi nito sa kanya na kailangan niyang itigil ang pagsisi sa kanyang sarili. Ano man ang nangyari, siya ang bayani ng bansang ito, kaya kailangan niyang maging proud. Naintindihan ni Migres ang punto niya, pero mas mainam sana kung iisipin ang wheelchair, hindi ka masyadong makakatayo. May kwento si Migres noong mga nakaraang araw na sila ni Oliver ay matalik pa ring magkaibigan, at naalala niya kung gaano siya kasaya noon. Kaya, nangako siyang susundin ang payo ni Maple. Pagkatapos, ginamit ni Maple ang kanyang mahika upang maibalik ang nawalang HP ni Livia, at nagpasalamat si Migres sa tulong dahil sa kasalukuyan niyang kalagayan, hindi niya magagawa iyon ng mag-isa. Bumalik si Livia sa tubig, at humingi ng tawad si Maple sa abalang dulot ni Arigos. Ngunit may sama pa rin ng loob si Arigos kay Migres, kaya sinabi niyang hindi siya hihingi ng tawad. Tinanong ni Migres si Maple kung ano ang plano niyang gawin ngayon. Sinabi niya sa kanya na ipagpapatuloy niya ang paglalakbay sa kontinente hanggang sa mabawi niya ang lahat ng kanyang 12 bituin. Sinabi ni Daniela kay Maple na ang susunod sa listahan ay si Lilia, ang bantay ng libingan ng mga Blackwing. Tinanong ni Maple kung ano ang libingan ng mga Blackwing, kaya ipinaliwanag ni Daniela na pagkatapos siyang maselyuhan, lahat ng mga taong humahanga sa kanya ay nagtulungan upang itayo ang pinakamalaking istruktura sa mundo bilang alaala kay Maple. Sa pinakatuktok, lahat ng mga lumang kayamanan at samsam ni Maple ay nakaimbak, kung saan si Lilia ang nagsisilbing bantay upang protektahan ito mula sa mga magnanakaw ng libingan. Tinanong ni Maple kung bakit magiging walang isip ang mga tao na makipagsapalaran laban kay Lilia para lang magnakaw ng libingan. Ipinaalam sa kanya ni Migres na hindi lamang ang antas ng mga tao ang bumaba, ang mga armas ay lumala rin ng husto. Marami sa mga maalamat na armas na dating umiiral ay nawala sa labanan laban sa Demon Lord. Kaya, ang natitira na lamang ay ang mga nasa libingan ni Maple. Desperadong sinusubukan ng sangkatauhan na makuha ang mga armas na iyon upang makatulong sa paglaban sa hukbo ng mga demonyo. Ngunit salamat kay Lilia, lahat ng pagtatangka ay natapos sa malupit na pagkabigo. Naiintindihan ni Maple kung gaano nakakainis ito kay Migres. Ngunit hindi tulad ni Arigos, tila walang ginagawang mali si Lilia, ipinapahayag lamang niya ang kanyang katapatan sa pamamagitan ng pagbabantay sa puntod ng kanyang master. Naunawaan ni Migres ang punto ni Maple, ngunit mayroon siyang kahilingan. Matapos makuha ni Maple si Lilia at mabawi ang mga kayamanan nito, hiniling niya rito na iwan ang anumang bagay na hindi nito balak gamitin dahil malaking tulong ito sa kanya. Sinabi ni Maple na ayos lang sa kanya iyon, kaya naghanda silang umalis kasama ang iba. Ngunit bago sila umalis, sinabi ni Migres na mayroon siyang ibibigay sa kanya. Maaring nanghina na siya, ngunit mayroon pa rin siyang kaunting makapangyarihang mahika. Kaya, gumamit siya ng isang spell upang itago ang mga pakpak ni Maple upang hindi na niya kailangang takpan ang mga ito ng kanyang balabal sa lahat ng oras upang mapanatiling lihim ang kanyang pagkakakilanlan. Binigyan din niya ito ng bagong damit, at talagang nagpapasalamat si Maple dahil mas madali itong igalaw. Habang palabas sila, hinanap ni Maple si Gary sa labas ng lungsod, at medyo nalito siya noong una dahil hindi niya maintindihan kung bakit kakausapin siya ng isang napakagandang babae. Ngunit pagkatapos ay tinanggal ni Maple ang kanyang salamin upang ipakita sa kanya na siya ang taong tinulungan niya kanina. Natigilan si Gary dahil hindi niya alam na ganito pala siya kaganda sa buong panahon.
Sinabi niya sa kanya na pumunta siya rito upang magpaalam at magpasalamat sa lahat ng kanyang tulong. Hinihiling ni Gary ang kanyang ligtas na paglalakbay. Ngunit bago siya umalis, mayroon siyang isang huling tanong. Tatanungin niya sana ito kung siya ba ang Maple mula sa mga alamat, ngunit bigla siyang tumigil at sinabihan itong kalimutan ang sinabi niya dahil imposibleng mangyari iyon. Samantala, sa ibang lugar, si Marshu ay bumagsak sa isang kagubatan. Habang lumilipad sa himpapawid, napagtanto niya na ang tanging taong may kakayahang tamaan siya ng ganito kalakas ay si Maple. Pero kung talagang bumalik siya, masisira lahat ng plano niya. Nang sandaling iyon, isang babae ang lumapit kay Marshu at sinabing tapos na ang kanyang papel, kaya oras na para maglaho siya na parang isang kawawang puppet. Sa isang pitik lang ng kanyang mga daliri, nabura si Marshu sa mundo. Ang may kagagawan nito ay ang babaeng kamukha ni Maple. Ang susunod na hintuan ni Maple ay ang sunduin si Lilia, ngunit ang puntod ay mahigit 500 kilometro ang layo. Kaya, hiniling ni Daniela kay Maple na gumawa ng golem para sumakay sila roon. Posible iyon, ngunit sinabi ni Maple na mas mabilis para kay Daniela na ay teleport sila roon dahil mayroon siyang mahika ng teleportasyon. Bumantong hininga si Daniela at sinabi kay Maple na ang mahika ng teleportasyon ay pangunahing para sa personal na paggamit. Bagamat posible para sa kanya na magdala ng ibang tao, kailangan niya ang kanilang pahintulot. Kung mayroong kahit kaunting hindi sinasadyang pagtanggi, ang mahika ng teleportasyon ay maaaring magkaroon ng lahat ng uri ng hindi inaasahang epekto, kaya mas gugustuhin niyang iwasan ito. Dagdag pa rito, inaabangan niya ang pagkakaroon ng isang kaaya-ayang road trip. Hiniling niya kay Maple na magsama ng paliguan at isang lugar na matutulugan kapag ginagawa niya ang golem para hindi na sila kailangang lumabas sa gabi. Hindi pa naririnig ni Maple ang ganoong klase ng golem, pero mukhang tuwang-tuwa si Arigas dito, kaya pumayag siyang subukan ang paggawa nito. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at sinimulan ang proseso ng pagbuo ng golem, at kalaunan ay nakagawa ng isang sasakyan. Pagkatapos ay gumamit siya ng ilang troso mula sa kagubatan para gumawa ng ilang muebles. Natuwa si Daniela na magkakaroon sila ng komportableng mga kama para sa biyahe, pero tinanong niya si Maple kung maaari rin siyang gumawa ng malambot na higaan para sa kanila. Tumingin-tingin si Maple para sa mga materyales na gagamitin para sa mga takip, pero naalala niya na si Arigas ay isang tupa, at sigurado akong alam mo na ang sumunod na nangyari. Gayunpaman, sa wakas ay natapos na ang RV car, pero ipinaalala ni Daniela kay Maple na hindi pa niya ito nabibigyan ng pangalan. Kaya, nag-isip sandali si Maple at nagpas siyang tawagin itong Tanaka. May sarili pa itong promotional ad sa kung anong dahilan. Pagkatapos maglakbay ng ilang oras, dumilim na, kaya iminungkahi ni Daniela na huminto sila at magkampo para sa gabi, na sinang-ayunan naman ni Maple. Gayunpaman, paglabas nila, may naamoy si Daniela sa malapit. Pumunta siya para mag-imbestiga at natuklasan ang isang natural na mainit na bukal sa likod ng ilang mga palumpong. Tuwang-tuwa siya dahil matagal na niyang gustong maligo, ngunit hindi maintindihan ni Maple kung bakit nagkakagulo dahil may kasama ng bathtub ang RV car. Sabi ni Daniela, mas masarap maranasan ang natural na mainit na bukal. Hinawakan niya ang kamay ni Arigas at sinimulang akayin ito papunta sa bukal para makapasok sila agad, ngunit ipinaalala nito sa kanya na kahit na may babaeng itsura, lalaki pa rin ito, kaya maghihintay siya roon hanggang sa oras niya. Nang marinig niya itong sabihin ay naalala ni Maple na kahit na may babaeng itsura, lalaki pa rin ito sa pag-iisip. Malamang na hindi komportable ang ideya na maligo kasama si Daniela, ngunit hindi niya maipaliwanag ng eksakto ang totoong sitwasyon sa kanya. Kaya, nagpasya siyang tumayo na lang sa tabi ng ilang puno at humarap hanggang sa makaalis ng damit si Daniela at lumubog sa tubig. Nang nasa tubig na si Daniela, bumantong hininga siya ng malalim dahil walang mas sisirap pa sa pagbababad sa isang bukas na bukal pagkatapos ng mahabang araw ng paglalakbay. Hiniling niya kay Maple na pumasok din, at sandaling naisip ni Maple na gumawa ng dahilan para maiwasan ito, ngunit wala ring saysay. Kaya, ginawa niya ang hiniling ni Daniela at nag-alis ng suot para makapasok sa paliguan. Gayunpaman, bago pa siya makapasok, ipinaalala ni Daniela kay Maple na hindi magandang etiketa ang lamusong sa tubig nang hindi tinatali ang buhok, dahil mag-iiwan ito ng mga maluwag na hibla ng buhok sa lahat ng dako at pagkatapos ay walang ibang gugustuhing gumamit nito. Sumang-ayon si Maple na dapat niyang itali ang kanyang buhok,
kaya inalok ni Daniela na gawin ito para sa kanya at naghanda na lumabas upang tumulong. Gayunpaman, wala siyang suot na tuwalya, at sa palagay ni Maple ay hindi tamang tingnan ang katawan ni Daniela. Kaya, sinabi niya na dapat manatili si Daniela sa kanyang kinaroroonan at doon niya ito sasalubungin. Pagkalubog ni Maple sa tubig, tinulungan ni Daniela na itali ang kanyang buhok upang maiwasan ang anumang maluwag na hibla na mapunta sa tubig. Gayunpaman, wala silang gaanong magagawa tungkol sa mga balahibo ni Maple dahil may posibilidad silang mag-anteng kapag inilagay sa mainit na tubig. Humingi ng paumanhin si Maple para sa mga naligaw na balahibo, ngunit sinabi ni Daniela na wala itong dapat ipag-alala, at halos hindi nagkakaroon ng pagkakataon si Maple na ibuka ang kanyang mga pakpak ng ganito, kaya dapat niyang i-enjoy ang karanasan habang tumatagal. Habang magkatabi silang nagbababad, sinimulan ni Maple na titigan ng matindi ang katawan ni Daniela, at ito ang nagpaisip sa kanya. Sa kanyang nakaraang buhay, si Maple ay hindi isang ganap na degenerate, ngunit isa pa rin siyang certified gooner. Gayunpaman, ngayon, kahit na nakatitig siya mismo sa katawan ni Daniela, wala siyang nararamdaman. Napansin ni Daniela na tila medyo wala sa sarili si Maple, ngunit bago pa niya may tanong kung bakit, nakakita siya ng isang grupo ng mga palaka sa isang bato doon. Nakuha niya ang atensyon ni Maple at sinabihan siyang tingnan ito. Hindi maintindihan ni Maple kung ano ang espesyal sa isang grupo ng mga palaka, kaya ipinaliwanag ni Daniela na ang mga ito ay may espesyal na katangian. Ang mga berde ay lalaki at ang mga kulay rosas ay babae. Kapag mas marami ang mga lalaki kaysa sa mga babae, ang mga lalaking palaka ay naglalaban-laban para makita kung sino ang may karapatang magbigay ng sesyon sa babaeng palaka. Matapos mapagpasyahan ang mananalo, ang dalawang natitirang lalaking palaka ay maglalaro ng gunting bato-papel, at ang sino mang matalo ay magiging babaeng palaka at kailangang tumanggap ng mga pabalik na sesyon mula sa isa. Sandaling nagtaka si Maple kung ang pagiging Maple ay nakapagpabago rin sa kanyang mga kagustuhan, ngunit walang paraan para hayaan niyang mabackshot, kaya agad niyang inalis ang isiping iyon. Napansin ni Daniela na tila medyo nai-stress si Maple, kaya tinanong niya ito kung ano ang problema, ngunit sinabi ni Maple na wala lang iyon at iminungkahi na dapat na silang lumabas ng bukal ngayon. Pagkalipas ng ilang minuto, bumalik silang dalawa sa RV car at sinabi kay Ari Gus na malaya na siyang gumamit ng mainit na bukal ngayon. Kaya, lumabas siya na nakasuot ng kanyang tuwalya at itinali ang kanyang buhok bago lumabas para magbabad. Kinabukasan, dumating ang grupo sa puntod ni Maple, at nagulat siya sa laki nito, ngunit pati na rin sa katotohanan na mayroong isang buong lungsod sa paligid nito sa kung anong dahilan. Ipinaliwanag ni Daniela na dahil maraming adventurer ang patuloy na nagtatangkang magnakaw sa libingan para makuha ang ilan sa mga mahahalagang gamit ni Maple, nagsimulang magtipon dito ang mga mangangalakal sa pag-asang kumita sa pamamagitan ng pagbebenta sa kanila ng mga kagamitan. Mula roon, parami ng parami ang mga taong sumusulpot hanggang sa nabuo ang isang buong nayon, at ngayon, ang libingan ni Maple ay halos isang lugar ng turista. Nakakatuwa para kay Maple na nangyari ang lahat ng ito sa loob lamang ng 200 taon, at hindi siya masyadong nababagabag sa katotohanang ginawa itong atraksyon ng mga tao. Ngunit si Ari Gus, sa kabilang banda, ay talagang galit na galit dahil hindi siya makapaniwala na may mga taong mangangahas na hindi respetuhin si Maple sa ganitong paraan. Sinabi niya na handa siyang sirain agad ang lugar na ito, ngunit sinabihan siya ni Maple na kumalma dahil ayaw niyang may masawi ng walang dahilan. Sa ngayon, iminungkahi niya na dapat silang pumunta agad sa libingan. Ngunit habang papalapit sila sa pasukan, nakasalubong nila ang isang grupo ng mga adventurer na mukhang nag-aalala. Tila, isang reconnaissance squad ang ipinadala sa libingan 2 buwan na ang nakalilipas upang magplano ng isang bagong lugar, ngunit hindi pa sila nakabalik para sa kanilang nakatakdang pag-check-in. Nagsisimula na silang mag-alala na baka may nangyari sa kanila. Ang pagkarinig nito ay lalong nagpasabik kay Maple na makapasok, at hanapin si Lilia sa lalong madaling panahon dahil ayaw niyang may ibang taong malagay sa panganib ang kanilang buhay sa lugar na ito. Napansin ng mga adventurer na papasok si Maple at binalaan siya na hindi talaga siya dapat pumasok ngayon. Ano man ang nangyayari doon, ang katotohanan na ang kanilang reconnaissance team na binubuo ng 50 sa pinakamalakas na adventurer sa bansa ay nawawala ay nangangahulugan na ang isang grupo ng 3 ay walang pagkakataon na makapasok doon.
Nagpasalamat si Maple sa kanila sa kanilang pag-aalala, ngunit tiniyak niya sa kanila na higit pa sa kaya niyang hawakan ang anumang nasa loob. Pagkatapos ay naglakad si Maple at ang iba pa papasok sa piitan, ngunit habang tinatahak nila ang mga tunnel, biglang huminto si Arigos dahil naramdaman niyang may paparating. Di nagtagal, isa sa mga golem na ginawa ni Maple para sa labanan 200 taon na ang nakalilipas ay lumabas mula sa kadiliman, at ipinaliwanag ni Danielle na tila marami pang natira matapos selyohan si Maple. Simula noon ay naglilibot sila sa puntod, inaalis ang anumang mga nanghihimasok na kanilang matagpuan. Gayunpaman, sinabi niyang hindi na kailangang mag-alala dahil wala siyang nararamdamang anumang masamang balak mula sa golem. Ang ganitong uri ng mga golem ay ginawa upang makilala ang kaibigan mula sa kaaway, at malinaw na kinikilala pa rin ito sina Maple at Arigos, kaya wala silang dapat ikatakot. Ngunit pagdating kay Daniela, sa kabilang banda, agad siyang inatake ng golem. Ipinapalagay ni na Arigos at Maple na hindi naaalala ng golem si Daniela dahil hindi rin nila siya naaalala noong una. Ngunit ayaw ni Maple na matapos si Daniela, kaya nagpa siya siyang sirain ang golem. Gayunpaman, bago pa niya magawa iyon, dumating ang grupo ng mga adventurer mula kanina at sumugod para iligtas siya. Ang pangalan ng kanilang grupo ay Hawkeye, at sinundan nila si Maple at ang iba pa dahil nag-aalala silang baka masaktan sila. Mahusay ang kanilang koordinasyon sa kanilang mga pag-atake, kaya maayos naman ang kanilang ginagawa sa pagpapanatili nito. Ngunit dahil ang golem ay level 150 at ang kanilang mga level ay halos hindi pa umaabot sa 50, hindi nila ito kayang saktan ng malaki. Kung kahit isang suntok lang ang maibigay ng golem sa kanila, masasawi agad sila. Ayaw ni Maple na mangyari iyon, kaya hiniling niya kay Arigos na tulungan sila. Masaya siyang sumang-ayon at tumakbo lampas sa mga adventurer bago sinuntok ang golem gamit ang isang nagliliyab na kamao na nagpalipad dito pabalik. Sapat na iyon para tuluyan itong mapaslang. Nang hamupa na ang lahat, lumapit ang pinuno, si Johnny, kay Arigos at tuwang-tuwa na tinanong siya kung paano niya nagawang magsagawa ng ganoong pag-atake. Medyo nataranta si Arigos dahil masyadong malapit si Johnny, kaya pumagitan si Maple sa kanila at sinabihan si Johnny na bahagyang lumayo konti. Humingi ng paumanhin si Johnny sa pagiging masyadong malapit at sa pangangailangan niyang maligtas kasama ang kanyang grupo kahit na pumunta sila rito para iligtas si Maple. Nagpakilala si Johnny bilang isang mandirigma, nagpakilala si Nico bilang isang light warrior, at nagpakilala si Ricardo bilang isang heavy warrior. Hindi makapaniwala si Maple kung gaano kalala ang balanse sa kanilang koponan dahil lahat ay mandirigma maliban kay Sheena, na isang archer. Gayunpaman, dahil nagpapakilala sila, nagpakilala si Sheena bilang isang high-level ranger class adventurer. Ngunit nang sina Daniela at Arigos na ang magpapakilala, wala silang ideya kung ano ang sasabihin. Kaya, idineklara rin nila na sila ay mga ranger, at nagpakita si Johnny ng pag-aalala dahil para sa kanya, ang grupo ni Maple ay mukhang mas hindi balanse kaysa sa kanya. Nag-alok si Johnny na samahan ang grupo ni Maple upang magbigay ng suporta, at tatanggihan na sana siya ni Maple, ngunit bago pa man siya makapagsalita, sumingit na si Daniela at sinabing gusto niya ng karagdagang tulong. Natuwa sina Johnny at ang iba pa sa narinig. Kaya nagsimula silang maglakad sa pasilyo, at may masayang mukha, ipinaliwanag ni Daniela kay Maple na ginagamit nila ang mga adventurer upang gawing mas madali ang mga bagay para sa kanilang sarili. Hanggang sa mahulog ang isa sa kanila sa isang bitag at masawi or kung ano paman, at nang marinig si Daniela na nakangiti sa kanyang mukha, napagtanto ni Maple na medyo psychopath siya. Gayunpaman, walang masamang hayaan ang grupo na manatili dahil mukhang mababait silang tao. Kaya nagpa siya si Maple na suportahan na lang sila hanggat maaari nang hindi nakakakuha ng labis na paghihinala, hanggang sa makarating sila sa tuktok at mahanap si Lilia. Samantala, sa tuktok ng pyramid, ang grupo ng mga nagmamasid na nawala ilang buwan na ang nakalilipas ay sa wakas ay nakaakyat na sa mahabang hagdanan. At sumumpa sila sa kanilang sarili na anuman ang mangyari, makukuha nila ang kayamanan ng mga armas para sa kapakanan ng sangkatauhan at ng kanilang mga kasamahang nasawi. Gayunpaman, pagdating nila sa pinakamataas na palapag, hinarap sila ni Lilia, at agad niya silang inutusan na umalis sa silid na ito sa loob ng 10 segundo, kung hindi, lilipulin niya sila.
Sinubukan ng mga adventurer na makipagkatuwiranan kay Lilia dahil talagang kailangan nila ang mga sandatang iyon para labanan ang mga demonyo, ngunit wala siyang pakialam sa kanilang katwiran. At nang umabot sa 0 ang countdown, inactivate niya ang programang Brachium, tinatakan ang mga adventurer sa isang bula kasama niya para mapaslang sila. Samantala, para sa Hawkeye, nagsisimula ng magsisi si Maple na pinayagan silang sumama dahil ang mga taong ito ay talagang pasaway, at hindi man lang sila sapat na matalino para mapagtanto kung gaano sila kaina. Sa tuwing makakasalubong nila ang isang golem, lagi silang napapahirapan. At pagkatapos ay napilitan si Maple na utusan ang golem na umatras para hindi masawi ang mga adventurer. Pero tunay silang naniniwala na sila ang tumalo sa mga golem, at nag-aalala si Maple na baka binibigyan niya sila ng maling tiwala. Kalaunan ay nakarating ang grupo sa huling golem na tagapagbantay, at ang isang ito ay mas matapang kaysa sa iba, na may mataas na antas na 600. Kaya alam ni Maple na ang mga adventurer ay mapapahamak sa sandaling makapasok sila sa saklaw ng bagay na iyon. Kaya sinabihan niya silang lahat na umatras habang siya ay naglalakad sa unahan upang harapin ito. Sinubukan ng mga adventurer na sabihin sa kanya na masyadong mapanganib na labanan ang isang bagay na tulad nito ng mag-isa, ngunit sinabihan sila ni Daniela na hindi nila kailangang mag-alala dahil may plano si Maple. Kaya sumang-ayon silang lahat na umatras. Lumapit siya sa golem, at ang unang ginawa niya ay tinanong kung kilala siya nito. Tila nag-react ang golem sa mukha ni Maple, ngunit inatake pa rin siya nito, kaya napilitan siyang ipagtanggol ang sarili at hiniwa ito sa gitna ng sabay-sabay. Pagkatapos ay nagsimula siyang maglakad papunta sa hagdan, ngunit habang paalis siya, tinawag ng golem ang kanyang pangalan at sinabing, "Maligayang pagbabalik." Nagpasalamat si Maple dito sa pagsusumikap na protektahan ang lugar na ito sa nakalipas na 200 taon, ngunit tapos na ang atas nito kaya maaari na itong magpahinga, at tila natuwa ang golem na natanggal na sa tungkulin nito, kaya tuluyan na itong nag-shutdown. Pagkatapos nito, nagsimula siyang umakyat sa hagdan upang harapin si Lilia. Ngunit sinabihan siya ng mga adventurer na tumigil dahil sa tingin nila ay masyadong mapanganib na harapin si Lilia ng mag-isa, kaya gusto nilang sumama sa kanya. Gayunpaman, tapos na si Maple sa pag-aalaga sa kanila, kaya nilinaw niya na halos agad silang masasawi kung pipiliin ni Lilia na atakihin sila, kaya wala silang pagkakataong iwan siyang buhay. Hindi iyon maaaring ipagtalo ng mga adventurer. Ngunit bago umalis si Maple, tinanong nila siya kung sino talaga siya. Alam nilang hindi sila ang pinakamatalino, ngunit hindi kailangan ng isang henyo upang malaman na ang tanging dahilan kung bakit sila nakarating dito ay dahil patuloy na nakikialam si Maple upang iligtas sila. At nariyan din ang katotohanang nagawa niyang sirain ang isa sa mga golem sa isang atake lang, kaya imposibleng isa lang talaga siyang ranger. Sandali na tumigil si Maple, iniisip kung ano ang sasabihin, ngunit pagkatapos ay sinabi niya sa kanila na wala siyang balak sagutin ang kanilang mga tanong at tumungo ng walang ibang salita. Sinabi ni na Daniela at Arigos kay Maple na hihintayin nila ang kanyang pagbabalik dito dahil hindi rin nila kayang harapin ang Brachium ni Lilia, kaya siya na lang ang hahawak nito ng mag-isa. Habang umaakyat si Maple sa hagdan, napaisip siya kung bakit siya nakaramdam ng tunay na lungkot nang tapusin niya ang golem na iyon kanina. Kahit na isa ito sa mga nilikha ni Maple, kahit na maaaring makatuwiran para sa karakter ni Maple na pakialaman ito, para kay Silfrid ay isa lamang itong kumpol ng mga pixel sa isang screen. Kaya hindi siya dapat magkaroon ng emosyonal na pagkakabit dito. Napagtanto niya na may mali sa kanyang isipan kaya siya nakakaramdam ng ganito. Ngunit walang oras para mag-alala tungkol doon sa ngayon dahil una, kailangan niyang harapin si Lilia. Sa kalaunan ay nakarating si Maple sa pinakamataas na palapag, at doon niya natagpuan si Lilia na naghihintay na harangin siya bilang ang pinakabagong nanghihimasok. Inutusan ni Lilia si Maple na umalis sa loob ng 10 segundo or harapin ang mga agresibong aksyon, ngunit sa halip, inalis niya ang kanyang salamin at ibinuka ang kanyang mga pakpak upang ipakita ang kanyang pagkakakilanlan. Matapos matingnan ng mabuti si Maple, itinigil ni Lilia ang countdown at sinimulang subukang i-proseso ang kanyang nakikita dahil hindi siya makapaniwala na talagang bumalik na si Maple. Kinumpirma niya na ang taong nakatayo sa harap niya ay eksaktong kamukha ni Maple at 99% na genetic match kay Maple. Ngunit nahihirapan pa rin siyang tanggapin dahil dapat ay imposibleng istatistika na nakaligtas si Maple sa labanan laban sa mga bayani.
Nagsimula siyang mag-short circuit dahil sa lohikal na hindi pagkakapare-pareho, at sinubukan ni Maple na sabihin sa kanya na huwag itong masyadong isipin para sa kapakanan ng kanyang mga processor. Ngunit medyo nasira na si Lilia, kaya sinabi ni Maple na lalapit siya upang magsagawa ng mga pagkukumpuni. Ngayon, nang marinig ito, nagsimula ang protocol sa depensa ni Lilia. At dahil hindi pa niya kinikilala si Maple bilang kanyang master, sinabi niya kay Maple na kung gagawa pa siya ng isa pang hakbang, mapipilitan siyang gumamit ng puwersa laban sa kanya. Gayunpaman, hindi tumigil si Maple sa paggalaw habang tinatanong niya si Lilia kung ano ang gagawin niya tungkol dito. Itinuring ni Lilia na agresibo ang biglaang paggalaw ni Maple, kaya gumana ang kanyang sistema ng depensa, pinaga niya ang kanyang brachium at lumikha ng malawak na espasyo para sa kanyang pakikipaglaban. Nabigla si Maple noong una sa biglaang pagbabago ng kapaligiran, ngunit nang simulan siyang atakihin ni Lilia, bumalik siya sa kaisipan. Gumawa si Maple ng mga maniobra para maiwasan ang lahat ng putok at missile ni Lilia, ngunit hindi ito pinapadali ni Lilia. Kalaunan ay nakahanap si Maple ng pagkakataon para tamaan si Lilia, na nagpahinto sa kanyang pag-atake, kaya hinabol niya ito. Sinubukan ni Lilia na pigilan si Maple sa pamamagitan ng paggamit ng mas maraming putok, ngunit sinagot niya ito gamit ang kanyang mga pakpak para patamaan siya ng mga bala, na binabalewala ang kanyang baril. Pagkatapos ay sinubukan ni Lilia na gumamit ng iba't ibang pag-atake, ngunit wala siyang nagawang makalapit sa pagkatalo kay Maple. Kaya kalaunan ay inalis niya ang domain at nag-activate ng iba. Kinilala ni Maple ito bilang ang ultimate attack ni Lilia, isang domain expansion na hindi pinapansin ang lahat ng defensive skills at may tiyak na epekto na nagdudulot ng 100,000 damage. Ang katotohanan na siya ay nahuli sa saklaw ng pag-atake ay dapat na nakababahala, ngunit sa totoo lang, nasa sabik si Maple dahil ito ang magiging unang bahagi ng malaking pinsala na kanyang matatamo simula nang siya ay dumating sa mundong ito. Habang pinakawalan ni Lilia ang marahas na alon ng enerhiya, naramdaman ni Maple ang sakit na tumama sa kanya na parang isang dump truck. Ngunit mayroon siyang higit pa sa sapat na HP para malabanan ang pinsala, kaya't patuloy siyang sumulong hanggang sa tuluyan na siyang nasa harap ni Lilia. Pagkatapos ay sinubukan ni Lilia na pasabugan si Maple sa mukha gamit ang isang laser, ngunit umiwas siya. At bago pa man makatama si Lilia gamit ang kanyang braso ng espada, hinawakan ito ni Maple para pigilan siya habang ginagamit niya ang all repair. Naayos nito ang lahat ng pinsalang dinanas ni Lilia sa mga taon ng pagbabantay niya sa libingang ito, at humingi ng tawad si Maple sa pagtagal bago bumalik. Nang gumana na muli ang mga logic unit ni Lilia, nakumpirma niya na ang taong nasa harap niya ay ang kanyang master. Kaya hindi na niya kailangang bantayan ang libingang ito, at huminahon siya para sa isang kinakailangang pag-idlip. Natuwa si Maple na nagawa niyang mabawi si Lilia ng walang labis na abala, ngunit ngayon ay iniisip niya kung paano niya ito ipapaliwanag sa mga adventurer nang hindi ibinubunyag ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Bumaba siya muli sa hagdan at tumingin sa kanto para makita kung kumusta na ang mga bagay-bagay, ngunit sa kanyang pagkagulat, nakita na lamang niya sina Daniela at Arigos na naghihintay sa kanya. Naguluhan siya at nagtanong kung ano ang nangyari sa mga adventurer. Kaya ipinaliwanag ni Daniela na nagtanim lang siya ng ilang maling alaala sa kanilang mga ulo gamit ang kanyang mind manipulation para isipin nilang sila ang tumalo kay Lilia. Nakalimutan ni Maple na binanggit ni Daniela na mayroon siyang kapangyarihan sa mind manipulation, at ngayong nakita na niya ito sa aksyon, mukhang nakakatakot talaga ito. Ipinaliwanag ni Daniela na pinaisip niya sa kanila na malubhang nasugatan si Lilia bago pa sila dumating, kaya nagawa nilang talunin siya at angkinan ang tagumpay. Sa ganitong paraan, walang magtatanong ng masyadong marami, ngunit iniisip ni Maple na medyo masyadong maginhawa ito. Kaya tinanong niya si Daniela kung mayroon na ba siyang planong ito mula noong pumayag siyang sumali sila sa misyon. Hindi ito itinanggi ni Daniela, at bahagyang ngumiti, sinabi niyang iyon lang ang dahilan kung bakit handa siyang tiisin ang mga ganitong hadlang. Natatakot si Maple sa kung gaano kawalang puso si Daniela, ngunit natutuwa siya na hindi sila magkaaway dahil nakakatakot siyang harapin. Gayunpaman, dahil kontrolado na ang mga bagay-bagay dito sa ibaba, iminungkahi ni Daniela na dapat silang pumunta sa treasure room at tipunin ang lahat ng mga bagay na kakailanganin nila. Pagdating nila sa vault, namangha silang lahat sa lahat ng makintab na kayamanan sa silid, lalo na si Maple. Halos hindi siya mapakali,
at hindi niya maintindihan kung bakit. Ngunit itinuro ni Daniela na mahilig talaga si Maple sa mga makintab na bagay. Kaya naman nag-iipon siya ng napakaraming kayamanan, at medyo nababaliw siya sa mga ganitong sitwasyon. Kaya, humingi ng tulong si Daniela kay Arigos para pumili ng mga kapaki-pakinabang na bagay habang si Maple ay ginugulo ng lahat ng ginto. Sinubukan ni Maple na ipagtanggol na kaya niyang kontrolin ang sarili sa ginto, ngunit literal na puno na ang kanyang mga kamay ng maraming ginto, kaya hindi siya mapagkakatiwalaang pumili ng mga mahahalagang bagay. Maya-maya pa, natapos na nina Daniela at Arigos ang lahat ng kailangan nila. At ang iba pang mga gamit dito ay mga lumang armas or walang kwentang ginto, kaya hindi dapat maging problema ang pag-iwan nito. Ngunit bago sila umalis, tinanong ni Daniela si Maple kung maaari niyang tipunin ang mga golem sa lugar para may teleport sila pabalik sa base, at sinabi ni Maple na ikalulugod niyang tumulong. Ngunit napagtanto niya na ang ibig sabihin ni Daniela ay lahat ng mga golem, kaya napilitan siyang gumugol ng susunod na ilang oras sa paggala sa higanteng libingan na ito para lang matiyak na nakuha niya silang lahat. Pagkatapos, ini-teleport ni Daniela ang lahat ng mga golem palayo, at dahil wala nang natitira para sa kanila na gawin dito, iminungkahi niya na dapat na silang umalis. Tinanong ni Maple kung ayos lang ba talaga para sa kanila na iwan ang mga adventurer dito sa kanilang kasalukuyang estado, ngunit tiniyak sa kanya ni Daniela na hindi ito magiging problema. At ilang minuto matapos umalis ang grupo ni Maple, nagising ang mga adventurer na lubos na kumbinsido na sila ang nag-clear ng libingan at tumalo sa lahat ng mga golem. Samantala, sa kagubatan, nakabalik na sina Maple at ang iba pa sa RV car. Ngunit bago pa sila makabalik sa kalsada, inayos ni Daniela ang damit ni Lilia at inihiga ito sa isang tuod ng puno para makausap siya ni Maple. Lumapit si Maple kay Lilia at binigyan ng tagubilin na iyon ang baterya, kaya nagising ito. Ang unang ginawa niya ay binati si Arigos at ang hindi pamilyar na babae sa tabi niya. Pagkatapos ay humingi siya ng tawad kay Maple para sa lahat ng abala na dulot niya. Ngunit bago pa makasagot si Maple, sinabi ni Daniela na hindi siya makapaniwala na hindi siya nakikilala ni Lilia. Natawa si Maple at sinabi kay Lilia na si Daniela ang kanyang tagapayo, at nagulat si Lilia nang marinig ito dahil ang kanyang mga memory bank ay walang anumang datos tungkol kay Daniela. Lumapit si Daniela sa mukha ni Lilia at sinubukang ipaalala ito sa kanya, ngunit sigurado pa rin si Lilia na hindi pa niya nakikita si Daniela noon. Gayunpaman, pagkatapos magsagawa ng masusing pagsusuri sa memorya, nakakita si Lilia ng ilang nasirang memory file na maaaring naglalaman ng impormasyon tungkol kay Daniela, ngunit wala siyang paraan para suriin ang mga iyon sa ngayon. Kaya naman, nagpasya siyang paniwalaan na lang ang sinabi ni Maple at kinilala ang posisyon ni Daniela bilang tagapayo, kahit pansamantala lang. Mahirap para kay Maple na malaman kung ano ang iniisip ni Lilia dahil hindi naman talaga siya nagpapakita ng ekspresyon, ngunit wala siyang dahilan para questionin ang katapatan ni Lilia. Kaya sinabi niya sa kanya na nasa isang paglalakbay sila upang mabawi ang lahat ng 12 bituin sa langit, at gusto niyang malaman kung nais ni Lilia na paglingkuran siyang muli. Sinabi ni Lilia na walang makapagpapasaya sa kanya bukod doon, at handa siyang ilaan ang bawat sandali ng kanyang buhay sa layunin ni Maple. Ngayong opisyal nang sumama muli si Lilia sa koponan ni Maple, tinanong niya ito kung may alam ba siya tungkol sa mga lokasyon ng iba pang mga bituin sa langit. Humingi ng paumanhin si Lilia at sinabing wala siyang kapaki-pakinabang na impormasyon dahil siya ay nakalagay sa libingan sa buong panahon at ganap na naputol mula sa ibang bahagi ng mundo. Sa kasong iyon, lumingon si Maple kay Daniela at nagtanong kung may alam ba siya, at masayang ipinaliwanag ni Daniela na humigit kumulang 2,000 kilometro mula rito, mayroong isang maliit na nayon sa paanan ng isang bundok kung saan palihim na naninirahan si Part-Unos. Nagulat si Maple nang malaman niyang pinili ni Part-Unos na tumira sa isang nayon. Kaya ipinaliwanag ni Daniela na ang nayon ay nilikha ni Part-Unos, at nagtayo siya ng isang malakas na harang upang protektahan ang mga walang kalaban-laban na halimaw at halaman mula sa ibang bahagi ng mundo. Nakahinga ng maluwag si Maple na hindi nagdulot ng gulo si Part-Unos sa mga tao. Ngunit binanggit ni Daniela na ang bundok kung saan itinayo ang nayon ay dating tinubo ang bayan ni Maple, at talagang pinalayas ni Part-Unos ang lahat ng Heavenwing na naninirahan doon, na lumikha ng isang hindi matitirhan na sona upang pigilan sila, at muling nadismaya si Maple.